Inamin niya na tinanggal na hepe ng Calabar Zone Police sa si Chief Superintendent James Melad na pirmado niya ang Coplan Armado, ang case operation plan na humantong sa umano'y engkwentro sa Atimonan, Quezon. Hindi naman sumipot sa investigasyon ng NBI ang sugatong operatiba na si Superintendent Hansel Marantan. Para sa PNP, itinatago raw ni Marantan ang katotohanan sa nangyari dahil sa patuloy umano niyang pagtanggi na makipagtulungan sa mga investigador. Saksi si John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga nang humarap sa investigasyon ng NBI sa barilan sa Atimonan, Quezon ang mga tauhan ng Calabar Zone Police sa pangunguna ng sinibak nilang Regional Director na si Police Chief Superintendent James Melad. Sa eksklusibong video na kuha sa loob ng tanggapan ng NBI Death Investigation Division, makikita ang hiwalay na pagkuha ng mga investigador ng statement mula sa mga opisyal ng AFP sa kaliwa at mga opisyal ng PNP sa kanan. Bukod kay Melad, 6 pang police official ang humarap sa NBI. Pagkatapos pusisain, humarap si Melad sa media at inaming pirmado niya ang Coplan Armado, ang case operation plan laban umano sa mga organized crime group sa Region 4A na humantong sa umano'y engkwentro sa Atimonan. I've signed a case operational plan. And the case operational plan was submitted by Superintendent Marantan. I signed the co-plan, but I do not exactly know or memorize the contents of the co-plan. Doon sa declaration ng PAOK, Yes, sir. the disapproval is only on the portion of the funding of the co-plan. On its operation, go pa rin. 2 oras namang inusisa si Police Superintendent Glenn Dumlao, ang pumirmang case supervisor ng Coplan Armado. Legitimate yung valid yung Coplan, legitimate yung operation. Kasi legitimate naman kasi yung mga target namin, so mandate namin yung to go after yung mga organized crime group. Abogado naman ang ipinadala ni Police Superintendent Hansel Marantan na nagpapagaling pa sa ospital dahil sa tinamuraw na sugat sa barilan. Pero ayon sa NBI, hindi raw nila pwedeng kilalanin ang naturang abogado dahil wala raw dalang authorization letter mula kay Marantan. Tanging mga abogado naman ang nagsinda para sa 3 matataas opisyal ng AFP na humarap sa NBI. Ang 3 na raw ang kumatawan sa ibang sundalo na sangkot sa umano'y engkwentro. Giit ng kampo ng mga sundalo, lehitimong operasyon daw ang nangyari. The person inside the vehicle who first fired, I think they should not be subjected to carton parcel because they should be commended. They endanger their lives. Nanganib ang buhay nila. Sa pahayag ng pamunuan ng AFP, sinabing umabot sa 200 round ang pinakawalang bala ng mga sundalo base sa accounting ng ammunition na ibinigay sa kanila. Pero natulalan daw ang daming ito dahil automatic rifle ang dala nila. Yung mga spent amos na yan ay pwedeng konti, pwedeng madami, depende sa situation. Hinihintay ngayon ng NBI ang sworn affidavit ng kanilang mga pinatawag. Hindi lang naman tayo nakabase doon sa statement nila. Marami pa naman tayong ebidensya. Ako si John Consulta, ang inyo. Saksi!